Nakuha ng cellphone video sa loob ng headquarters ng Manila Police District pasado alas 3 ng hapon kahapon. Makikita ang isang uniformadong pulis na isa-isang kinuha ang mga picture frame sa loob ng gusali bago niya ito pinagbabasag. Nagsisigaw din siya, binunot ang baril at 2 beses na nagpaputok. Dito na rumisponde ang mga tauhan ng SWAT at pansamantalang isinara ang buong MPD headquarters. Kinilala ang nagwalang pulis na si PO1 Vincent Paul Solares na naka-assign sa MPD Station 11. Bago ang insidente sa loob ng MPD, mag-aalas 2 ng hapon naman nang nakunan sa CCTV si Solares sa Barangay 426 na naglalakad hawak ang kanyang baril. Hindi na nakita sa kamera pero may dinuro at kinausap muna siya bago binunot ulit ang baril. Nakuna naman ang pag-asinta niya sa street right. Matapos nito, naglakad siya papunta sa Barangay 427 at walang habas na nagpaputok ng baril. Nag-jump pa ang kanyang baril pero ikinasa niya ito at pinaputok ulit hanggang sa maubos ang kanyang magazine. Nanginginig nga tawag ko sir eh. Di na gawain ng matinong officer kasi yun eh. Mula sa Sampaloc, tinawag niya ang atensyon ng mga traffic enforcers sa Dimasalang, Santa Cruz. Tinutukan niya ito ng baril at hinampas sa muka ang traffic enforcer na si Ferdinand Oira. Gabi mo kay Era, papatayin siya, parang sira na ulo na, parang mabangis na tingin kung saan niya. Dumating ang isang pulis para pakalmahin si Solares, pero nagawa pa rin niyang hampasin ng helmet ang ulo ni Oria saka umalis. Nagulat ang mga kaanak ni Solares sa nangyari. Sana po wala munang one-sided na panghuhusga. Matinong tao po siya. Nagnegatibo sa drug test si Solares, pero ayon sa pamilya niya, ngayong araw sana siya nakatakda magpatingin sa isang psychiatrist. Nung napansin po namin, lagi na po siyang seryoso. Kinasuhan na si Solares ng malicious mischief, alarm and scandal, grave threat at physical injury. Nico Bawa, ABS-CBN News.